mananawagan sa inyo sa darating na Lunes. Ano't ano man po ang mangyari, ako po mismo ang makikiusap sa inyo na magsilabas kayo sa inyong mga tahanan. Dalhin na po natin ito sa kalsada. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Opo, kaya nga po na kung makikita niyo yung ano no, yung pangyayari no. Nagkaroon ng negotiation. Nung nagkaroon ng failure yung negotiation, giniba ako doon sa Senado. Gumamit sila ng kanilang kaalyado doon sa Senado na bakit ako gaganituhin ito? Kumbaga, akala ko nga magiging maayos yung takbo takbo ng investigation at magkakaroon ng elicitation para doon sa sa subject matter nitong Senate hearing. Pero nagtaka ako dahil siguro na nagkaroon ng failure yung negotiation, yung Senado na hearing ng May 7, ngayon bigla na lang nagpa-interview ang ating Pangulo at sinabi na ako ay professional liar. Yun po kumbaga sa talagang wala na silang magawa kundi yun na talagang hindi na napigilan yung sarili, dala siguro ng epekto ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nagkaroon siya ng misjudgment. Kasi kumbaga sa kapag ganyan hindi na makontrol yung sarili dahil nga ito merong mga nakuwang kasi sinabi ko sa Senado na na-capture ng CCTV yung conversation, ito na yung nangyari siguro nga dahil nga ito yung senyales na nagkakaroon ng paranoia yung isang tao. Kaya siguro ganun yung naging desisyon at out of the blue, nakapagsabi siya ng ganun na hindi dapat para sa isang Pangulo na nagsasalita ng ganun. Kasi unang-una, yung mga tinuturan niya na ako ay hindi dapat pagkatiwalaan o anuman, tahasang paglabag na ito doon sa konstitusyon. Kasi nanumpa siya na itataguyod at ipagtatanggol niya yung ating konstitusyon. Ako kabilang sa mamamayang kanyang pinamamahalaan. Karapatan ko na yung nasasagasaan. Di ba? Sasabihin niya na ganito. Hindi pa ako napapatunayan ng kahit na anong hukuman na ako ay guilty sa anumang paratang laban sa akin. Sana naman po hindi ganun. Kaya ako'y naniniwala na yung pagkakadeklara niya o pagsasabi niya sa akin ng paninira ay dala marahil ng kanyang kanyang epekto sa kanya ng illegal na droga. Ganun po yun. Sir, alam mo nung pinapanood ko yung video mo, CCTV mo, I don't know kung naririnig nyo sa vlog ko na ako po ay may death threat. Okay? 3 death threat po ang natanggap ko na papatayin o gugurgurin ako ni Marcos at saka ni Lisa. Katunayan, yan po ay na-report ko na sa FBI at saka sa mga local authorities. At even sa lawyer ko, sinabi ko na po yan. So, doon sa mga nag-message sa akin, text message lang po yun sa akin hindi video Sa iyo narinig yung video na ipapapatay ako, ipapagurgur ako ni Lisa. Okay? Ipapagurgur ako ng Marcos administration. Pero ito, ang video mo, ay katunayan na talagang pwede kang, may planong na ipagurgur ka kasi nga narinig naman mismo namin sa video. So, ramdam ko na may threat sa buhay mo. Ito ba yung dahilan kung bakit napilitan kang i-share na kung anong, whatever, anong mangyari sa buhay mo bago mag-hearing? So, ano doon yung threat? Ano yung kaba o takot na pwede nilang gawin sa'yo na ipagurgur ka bago dumating yung hearing o maybe, I don't know. But ito po'y malinaw pa sa sikat ng araw na si Agent Morales, mga kababayan, ay nasa
status ngayon. Nasa kasalukuyang nanganganib ang kanyang buhay dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas sa utos niya at pakipagsabwatan ni James Kumar dahil dun sa conversation na na-capture ng iyong CCTV, ikaw ay nanganganib ang iyong buhay. Nanganganib. Pero ang jutang din ng gobyernong ito, walang ginagawa para protektahan ka. Kasi bakit ka naman po protektahan, sir? Sila mismo ang magpa-plot o mastermind ng paggugurgol sa'yo. At kinumbinsi ka, based dun sa video pinakita mo, na ibabribe ka nila. Dahil kung hindi, gugurgurin ka. Anong gusto mong sabihin sa taong bayan na nakikinig ngayon? Eto na lang po ba yung gobyerno na kapag ang isang tao na ginawa lamang yung trabaho niya at it just so happened na si Marcos Jr. ang nakasulat doon sa dokumentong inilabas ko, ay gugurgurin ka o sisindakin ka? Alam nyo, itong nangyari ito matapos yung April 30, yung kauna-unahang hearing. Nangyari po ito. Kinabukasan, May 1, dumating po ito, no? Kaya nga, ang ko doon sa taong bayan, magmasid po kayo, makiramdam. Dahil kung ito, nagagawa sa akin, kaya ding gawin sa inyo. Itong mga indicator na ginagawa, nagpapautos sila o ano paman, hindi nyo ba nakikita na ginagawa ito dun sa mga maisog rally? Na kapag ka magsasagawa ng mga rally ang maisog, nakapag-apply ng permit, bigla na lang kinakansila yung naisyong permit. Bakit? Ganon gumamit ng impluwensya itong mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Ginagamit nila, inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan laban sa atin. Tignan niyo po, ako'y nagtrabaho lang. Bakit may ganito? Nagtrabaho lang po ako. Ito ko po, hindi ko po sinabi sa kanilang na mag-cocaine sila. Hindi ko po sinabi sa mga taong ito na nakasulat na gumamit kayo ng illegal na droga. Hindi po. Nagkataon lamang po na mayroong nagpunta na confidential informant at ito ay in-entertain ko. Ngayon, matapos ko ma-entertain to, nakalipas ang mahigit 1 dekada. Ngayon, baliktad na. Yung investigador na nagpapatupad ng batas, ito po ngayon ang ipinapako sa krus. Kita niyo kabaliktaran? Ngayon, nakakapagtaka pa ng matuklasan ko. Kaya pala ako ginigisa-gisa. Dahil ito palang James Kumar, kaalyado na ng mga tao nang uusig sa akin. Napakalungkot po. Napakalungkot. Napakalungkot po talaga kasi ang Pilipino ay hindi na nila kakampi ang gobyerno. Ang gobyerno na supposedly ay poprotekta sa bawat mamayang Pilipino, pero ang presidente at ang kanyang asawa, kasi imposibleng walang kinalaman si Marcos dito, ang presidente at ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind sa pagplano ng iyong buhay at sinubukan kang bayaran. Sir, alam ko nakatutok ang Senate Committee on Public Order ni Senator Bato. Hindi, alam mo, iyon ang iniintay ko nung hearing na binanggit mo itong CCTV na to, na ikaw talaga ay dapat, kung nagsasabi ka ng totoo, isupina ka at i-present mo yung bidyong pinakita mo ngayon. So kung naririnig tayo ni Senator Bato, ako ito message ko Senator Bato, Senator Bato at sa lahat ng mga senador, pero again, kakampi na nga nila yung mga sindikato, pero still magbe-message pa rin ako. Etong mga video na ito na pinakita mo na dapat ito'y mailagay for the record dyan sa Senado. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila na ngayon ay ayon nga sa aking mga informante na may mga forces na pigilin ka na pumunta sa next hearing sa May 13, baka nga ito yung nila, no, yung kinatatakot nila, kaya you decided na expose na natin yung video na ito. Ano ang gusto mong sabihin ngayon doon sa
Senate Committee on Public Order. Gusto mo ba na ito i-present doon? Ang Alam video nyo, mo? hindi ko na po inaasahan na magiging interesado sila dito sa video na ito. Pero, ako po ay mananawagan sa inyo sa darating na Lunes. Ano't ano man po ang mangyari, ako po mismo ang makikiusap sa inyo na magsilabas kayo sa inyong mga tahanan. Dalhin na po natin ito sa kalsada. Kapag ka po binaliwala nila itong mga panawagan natin. Kailan suportahan natin mga kababayan si Agent Morales? I hope kung malapit kayo sa Senado, maging part kayo, nakita nyo yung video. Malinaw na si Lisa Marcos at nutusan niya ang James Kumar para i-bribe. Malinaw sa video, yung mga kapapasok lang, balikan nyo na lang po na i-play ang video kanina. So,